Hello po, magandang hapon. Ayan po, update tayo dito sa project namin sa phase 3. Ayan, so bali kinikinis na lang po yung ating mga poste. Anong size ng poste natin? 27, ayan. Oo, sa gawa po namin, nagiging standard na po. Hindi na po namin kailangan manghula kung 28, 29, 30, 27, ayan. So meron siyang guide. Ayan, di ba? So ang kagandahan po dito sa aming team is alam na po namin ang diskarte sa pinakagawa, kaya kahit hindi po sila bantayan ni Ray, basta sabihin lang ni Ray yung gagawin nila that day, sila na bahala. Ayan. So 27 po yung ating sukat ng ating lapad ng poste. Yung pinakataas naman po is 150. Ayan. So kung tatanungin niyo po ako kung ano mas magandang abang ng ilaw, mas maganda po yung dito sa may harapan kaysa po yung nasa top. Para sa akin mas maganda yung dito. So ito nga po, dahil meron tayong metro dito, ito yung nagiging sagabal sa amin. So nilagyan na lang po nila Kuya James ng asintada. Ayan. Para matakpan. Ayan po. Pero kung halimbawa medyo mataas yung ating metro, pwede po sana nating isagad na dito. Ayan. Ayan, bali kinikinis na lang po nila. Merienda muna siya. Ayan, 3 po pala silang nandito. Kanina nakita ko sila Kuya James saka sila Kuya Jake. Pinalitadahan na rin po ata nila yung sa likod, sa back extension. Hindi ko lang na-videoan, nawaglit sa isip ko eh. Ayan. So, inuuna po muna namin yung extension. Ay, hati-hati na kayo dito. Tapos soft drinks. Ayan. So, ito na po yung ating back extension. Tabi po. Pinapatuyo na lang po natin to. Sa mga next day, pwede na po natin tanggalin o baklasin tong ating mga tukod. Ayan. So, mapapansin nyo po, tulad po na nasabi ko sa nakaraang vlog, dalawang tukod lang po yan, pero sa mga gilid-gilid, punong-puno naman po ng tukod yan. Ayan. So, natanggal na rin po nila yung lababo ni Lumina. Si-set up tayo ng panibagong lababo. Ayan. So, pagkatanggal na po natin yung mga kahoy na yan, pwede na rin po tayo magtibag-tibag. Pag matigas na yung ating slab, pwede na po tayong magtibag para dito sa pinto ng ating bathroom. Ayan. So, hindi pa kami nakapag-start mag-tiles dito kasi andun pa sila Kuya Joan sa phase 6. Tinatapos na lang po nila yung tiling works para makapag-focus na rin po kami dito. Ayan. So, bali nung Saturday nga po, nalagyan na rin po ni Ray ng hallway dito. Ayan. Pasensya na, may mga nakasabit. Ayan, sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Ayan. So, nung Saturday, nakapaglatag na rin po sila para sa kisame. Ang kulang na lang po dito is yung wirings. Ayan. Picturean natin. Kung mapapansin nyo rin po yung unit is maputi na. Meron na rin po siyang masilya. O, di ba? Yung po yung kagandahan sa team namin na kahit po magkasabay-sabay yung ginagawa namin projects, meron at meron pong tatao sa unit nyo. Ayan. So, asahan nyo kada araw, may upload. Pag nakapunta po ako sa unit, ayun, may upload tayo. Ayun. Minsan po kasi may mga hindi naasahang pangyayari. Minsan hindi ako nakakarampa para mag-upload. Ayun. So, bali ulitin ko lang po, ang may-ari po nito is nasa ibang bansa. So, online transaction lang po kami sa lahat. Pati yung payment, bank transfer, tapos yung the rest, pinapadala niya sa kapatid niya, tapos dinadala sa bahay naman.
So, sa unit na to, halos lahat po ng materyales, kami po ni Rhea nag-asikaso. Ako po ang nag-asikaso lahat. So, tatanungin ko lang si Ray kung ano yung mga kailangan. Ayan. So, ang kagandahan, pag isang bagsakan ng bili ng materyales, pag nabili mo na lahat ng materyales, kung halimbawa yung pintor ko hindi pwede doon sa isang unit kasi may nagta-tiles, syempre may nagta-tiles, alangan naman nandun yung pintor ko, tawag dito, nakakaabala. So, ayan, tulad nito, pwede ko siyang ilagay dito sa isang unit na siya lang ang gagawa. O, di ba? So, pagkatapos naman sila Kuya Joan, yung aking mga tile setter, pwede ko naman silang ilipat dito. So, ang gagawin naman ni Kuya Joan sa Phase 6, is itutuloy na yung pagpipintura kasi po yung pintura doon is nabili na namin. Ayun. So, ito po, maganda rin po yung kakalabasan nito kasi ang motive po ng unit na to is kulay black and white. Black and white lang po siya. Ayan. So, ito po yung sasabi ko sa inyo, pag may katabi na sa gilid, tsaka po sa kabilang side, dito na lang po yung magiging daan natin. Tinanggal po muna ni Ray. Ayan. Doon po sa mga gustong magpalit ng bintana, gustong gawing sliding, pag-isipan nyo mabuti. Oo, yes, maganda po yung sliding window. Pero, for me, mas maganda po itong ganito. Mas maganda po yung bintana ni Lumina kasi po, may grills. So, kahit nakabukas yan, kahit basagin nila yung bintana, hindi pa rin sila makakapasok dito. Unless kung masusundot po yung mga gamit natin. Pero kung halimbawa po papasok, mahirapan silang pumasok. 'Di ba? So, ito ang ginawa nila, Ray, pinutol. Tapos, i-welding ulit. Kumbaga, ito lang yung naging daanan. So, kanina nga po, nakita ko sila kasi pumunta ako ng Phase 6. Ayan, kung mapapansin nyo, parang basa pa yung dulo ng slab. Nakita ko po kasi kanina sila Kuya James at si Kuya Jake, nag-ano sila dyan, tawag dito, nag-plastering sa likod. So, tapos na natin plastering yan, lalagyan na rin po natin yan ng waterproofing ng sa susunod na mga araw. Ayan. So, ayan po yung kagandahan na ang makukuha nyong gagawa ay taga Lumina. So, bali may share lang po ako sa inyo. Meron po kasi nag-inquire sa akin na napagawa niya na yung buong unit. Pasensya na, dito lang muna tayo tumutok. I-share ko lang po sa inyo. Kung mapapanood to ni ma'am na nag-inquire sa akin sa Phase 5, ayun, ang unit niya po is Angeli. Gawa niya po siya. Buong unit kasama po extension. Sad to say, hindi po naging maayos yung gawa sa unit niya. So, naglakas loob si ma'am mag-PM sa akin. Nagpa-pre-quotation siya. Pre lang naman din sa amin kasi ang inquire. So, sad to say, hindi maganda talaga yung pagkakagawa sa unit. Kaya siya mismo sinabi niya hindi maganda. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo na gagastos din naman kayo doon na sa tamang contractor, doon na sa nakikita niyo yung gawa. Kasi talagang po, kasi sabi ko, ma'am, sige, pupuntahan namin yung unit mo. Kasi hindi namin masasabi kung magkano aabutin kasi hindi naman namin nakikita yung unit mo. So, yung pinuntahan namin ni Ray, nakakaiyak. Na ultimo tiles sa bar counter, talagang hindi pantay. Talagang hindi pantay. Nakakatawa na nakakaawa. Kasi yung may-ari is nasa ibang bansa. So, hindi naman niya pinulot yung pera doon, diba? Para ipagawa lang ng gano'n. So, sabi niya, ma'am, kasi walang nagbabantay nung pinagawa ko. Hindi rin. Kasi kung maayos yung contractor, may puso, marunong talaga gumawa, maayos gumawa. Hindi ganun yung magiging outcome. Hindi ganun magiging outcome. Kahit sabihin mo labor materials, hindi ganun yung kakalabasan. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita nyo itong page namin o yung channel namin, tapos taga-Lumina tansa kayo, wag po kayong mahiyang mag-inquire sa akin. Kasi sa amin tulad niya, binablog ko, ina-upload ko sa Facebook. So,
May idea kayo, nakikita nyo. Kaya pala yung ibang gumagawa dito sa Lumina, hindi nila ina-upload, hindi nila pinopost kasi nga, hindi rin talaga maganda. So, parang ang nangyayari is, pera-pera lang. So, kung magpapagawa po kayo ng unit, sabihin ko na sa inyo kung magpapagawa kayo ng unit, dun sa may dating. Tulad nga po sabi ni client, hindi ko pa siya client kasi sabi niya, ma'am, inquire lang ako sa inyo. So, sinabi ko actually, hindi ko pala sabi kung magkano yung aabutin, pero hindi pa naman siya magpapagawa. Pero ang sabi niya, hindi na daw niya ipapagawa sa iba, sa amin na lang daw niya ipapagawa. So, si Ray, sa totoo lang, parang nagdadalawang isip si Ray kasi nga sabi niya, mahirap nang gawin yun Mahirap nang gawin yung ganon. Kasi may kasama ng repair. Totoo naman, may kasama na siyang repair. So sabi ko naman kay Ray, wag mo munang tanggihan kasi maganda rin na maipakita mo na kahit palpak yung gawa, tapos ikaw ang nagtuloy, mabibigyan mo ng hustisya, di ba? So sabi ko, wag mo munang tanggihan. So depende na lang kung halimbawa magkakasundo sila ni Ray sa labor. Pero kung ako kay ma'am, kung may budget, i-grab niya na yung ganong offer ni Ray. Kung sakaling magbibigay niya kami ng offer, i-grab niya na yon kasi kaya namin siyang ayusin. Actually, ako may naiisip na ako kung paano ko aayusin yun So, yun talaga yung sinasabi ng iba na palpak yung gawa, hindi mo talaga kayang uwian o tirahan. Kasi meron tayong mga tinatawag na yung bahay nating comfort zone natin na anytime gustong-gusto nating uwian, pwede. Kasi yung ganun po sa kanya, parang hindi niya kayang tagalan parang hindi niya kayang tambayan. So, bali na share ko lang po sa inyo kasi parang paulit-ulit na yung ganung senaryo na magpapagawa sa mura, tapos pagpalpak yung gawa, ayun, hindi tayo makokontento. So, sayang yung pera. Kaya po doon sa mga may unit dito sa Lumina Tansa, kasi sa totoo lang, mas gusto ko dito lang kami gumawa kasi nga po, parang hindi rin kami mahirapan. Tsaka matulungan ko din sila Ray kung paano ihanda yung mga materyales. Kaya po sa susunod, make sure talaga na yung mapipili yung gagawa sa unit nyo, wag lang yung basta magawa yung unit nyo, dapat may dating, dapat maganda. Tsaka yung masasatisfied kayo sa bayad. Kasi sabi nga nung may-ari, nagbayad naman ako ng maayos, gumasos naman ako, kaso yung bahay ko, hindi ganun ka-ayos yung gawa. So sayang. Ayan, na-share ko lang po sa inyo kasi alam ko sa inyo, wala pa kayong ideas. Paano kung ma-encounter niyo yung contractor na yon, di ba? So, ang hirap. Kasi usually, nire-repair din yan ng kapitbahay para magkaroon sila ng porsyento. Totoo yan totoo po yan. So, sasabihin ng kapitbahay, dito ka na magpagawa, ganyan-ganyan. So, pag nakakuha si kapitbahay ng potential client, so, tuwan-tuwa naman yung contractor. So, parang ang dating, may mabibiktima na. So, totoo lang yan totoo lang yan. Kaya kung mapapagawa po kayo ng bahay, gagastos kayo sa renovation, piliin niyo po talaga yung maayos gumawa. Maayos. Katulad sa amin, hindi ko na mabilang kung ilan po yung nagawa naming Angeli SF, Angeli Townhouse, Angelic na unit. Hindi ko po na po mabilang sa dami. So, ang Ray House Makeover po is 3 years na. Ayan. 3 years na po kami and counting. Ayan. So, tapos, pansinin nyo po sa page namin o sa channel namin, iba-iba yung unit na ina-upload ko. Kasi yun talaga halos sabay-sabay yung ginagawa namin na projects, halos sunod-sunod na unit. Kaya nga po dun sa mga client ko, wag po talaga kaming mamadaliin kasi kami pong bahala sa diskarte. Wag nyo po kami nga hanapan, ma'am, ano po yung update ngayong araw. Kasi no need nang sabihin, lagi naman po ako may update, basta makapunta ako sa unit, may update po ako. Pero kahit hindi ako makapag-update, may gawa po kami nun. Ayun. Tapos kung hindi man po kami makagawa, nagsasabi naman po ako. So, pali ayun po na share ko lang. So, kaya po kayo, lagi po ako nagbibigay ng advice
Lagi po ako nagme-mention na kung may unit kayo sa Lumina, make sure talaga na makakuha kayo ng maayos na contractor. Ayan. Huwag nyo nang isipin yung sobrang mahal. Ang isipin nyo po, yung maayos yung gawa. Pero sa amin po, reasonable naman po yung aming labor. Parang sulit na sulit po talaga yan. So, kung mapapansin nyo, yung ating semento konti na lang. Ayan. So, usually, sa semento tayo nag-additional. Alam naman ng may-ari yan. Yung ating adhesive, hindi pa natin nagagamit. So, ayun po yung kagandahan na isang bagsakan lang talaga yung ating bili ng materyales. Kasi, kahit sino pwedeng gumawa na. Ayan. Yung back extension po pala natin, pag nakapagtibag-tibag na kami dito, pwede na rin po kami mag-plastering dito, tsaka mag-setup para sa lababo. Tsaka sa bar counter. Tapos sa labas naman po yung pinaka-flooring. Ayan, flooring. Yung flooring, tapos yung roofing natin. Maganda pa naman ang panahon ngayon, kaya okay lang yan. Nakapamalengke ka naman? Ha? Nakapamalengke ka? Naku, wala na mamalengke sa amin. Patigilin. Ano kaya sikreto na yung boss Ray? Hindi ko alam bakit, paano tumigil yun eh. Gusto ko na rin iwanan si Larry yun. Ang bahal pa naman ng Yossi. Sa akin, iniwanan ko alak eh. Dito na ako natin yung mga alak. Ay, ang alak talaga, malakas na alak yan. Para mag-uuwian na lahat ng kainuman, siya nandyan pa. Malakas siya sa alak. Nag-inom pa yan sila ng Sabado. Nag-uwian lang kayo. Bumili si Limpel ng alak. May inap sa alak? Ay, naku. Si Ray malakas sa alak. Buti na, tinigil na yung pag-ano. Hindi mo na nagiging, nilalang ko sa birthday ko eh. Oo. Uwi ako siya, lahat pa ko. Oo. Kailan mo birthday mo? August 29? Naks. Si naman, si Ray naman, September 9. Malapit na. Lapit na. Oo. Papaha na naman. Oo. Na naman yan. Yung birthday mo, di kami kapag-inom no? Wala kayo eh. Manosa kaya sila natapos nun. Wala kasi wala yung dyan, wala sa Mga bata. Sa asawa ko eh. Oo. Napatalo ko ng isang episode kasi ulit. Yung ano? So, bantusawa nga sila puto ng inom. Sila na lang yata natira nun, 3. Birthday niyan, lapit na. September 9. Ikaw August 29. O, buti sinabi mo. Sinabi mo, kung hindi, wala kang handa. Oo eh, kasi matanda na ako eh. Oo. Nililihim ko eh. Nililihim mo na lang. Pag birthday ka, sabihin niya para makapag, tayo na kahit. Ilan taon na yan si boss? 1979 yan eh. 1979. 43, 44. 1979. Ray? 43 o 44? Hindi. Ano eh?